Inilabas ng EDCOM 2 o ng Second Congressional Commission on Education ang naging resulta ng pag-aaral nito tungkol sa edukasyon sa Pilipinas. Napag-alaman ng komisyon na 6 mula sa 10 DepEd teachers ang nagtuturo ng subjects na hindi naman nila line of expertise. Yan po ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo dyan lahat sa studio. Nakalulungkot malaman na sa bawat 10 guro sa Department of Education, 6 ang nagtuturo ng mga subjects na wala naman silang expertise. Ang halimbawa nito, merong nagtuturo ng math na hindi naman mathematics ang kanyang major. Nagtuturo ng science, pero iba naman ang kanyang naging expertise o walang karanasan sa pagtuturo ng science. Paano nga naman matututo ang bata ng mathematics kung mismo ang teacher niya hindi marunong mag-solve ng problem? So ito yung problema. Nakalulungkot ito. Siguro ito nga ang dahilan kung bakit lagi tayong nangungulelat pagdating sa mga tests, katulad ng PISA. So anong solusyon dito? Bagamat ang Department of Education ang siyang may hawak ng mga teachers, ang Commission on Higher Education ang siyang nag-regulate, ang siyang nangangasiwa naman sa teacher education sapagkat ang pag-aaral ng education ay nasa higher education yan. May mga university katulad ng Philippine Normal University, De La Salle University, UP, na may mga degree sa education. So ito yung problema hindi lamang ng DepEd kundi ng CHED. So ano dapat ang gawin? Unang-una na siguraduhin natin ang kalidad ng teacher education. Pataasin natin ang antas ng curriculum. At bigyan natin ng pagkakataon ng maraming tao na magkaroon ng scholarship. Kasi alam nyo, ito yung punto eh. Ito yung realidad. Aminin na natin na ang tingin sa education ay tila mas mababa kumpara mo sa engineering o medicine o accountancy. Na parang pag nasa education ka, tatanungin ka, parang napakahina naman yata ng utak mo. Hindi ba? Parang nakalulungkot yun sapagkat yung teacher mismo ang siyang maghuhubog ng kaisipan at katalinuhan ng lahat. Lahat ng abogado, lahat ng doktor, lahat ng engineer ay dumaan yan sa teachers. So dapat sigurong seryosohin na natin ito. Magsimula na tayong mag-encourage ng mga estudyante na matatalino, na magagagaling na pumasok sa education. Mag-aral ng edukasyon. Maging teachers. At mangyari lamang ito pagbibigyan natin sila ng suporta, ng scholarships, ng pagkakataon na maging libre ang kanilang pag-aaral. Sa larangan naman ng mga nagtuturo na sa DepEd, siguro ang dapat natin gawin ay hindi lamang yung constant training, constant capacity building, kundi yung bigyan din sila ng pagkakataon na makapag-aral pa ng kanilang mga masters in science teaching, in mathematics teaching, in social science teaching. Magpurso pati sila ng higher degree at bigyan sila ng scholarship. Gawing libre. In fact, napaka-radical na solusyon pero nangangailangan. Gawin nating libre ang lahat ng gustong mag-aral ng education kaysa private man yan o sa public. At yung mga teachers, dapat bigyan natin ng libreng pag-aaral sa masters. At least sa masters man lang. Bigyan sila ng pagkakataon na makapag-study leave at makapag-aral ng full-time ng kanilang mga masters in teaching in specific subjects. Seryosohin na po natin ito. Nakalulungkot. Nasa sa kada 10 na teacher ay 6 ang hindi alam ang kanilang itinuturo. Yan ay galing na mismo sa EDCOM. Yan ay hindi katang-isip. Yan ay mismong galing sa pag-aaral ng isang komite ng tinututuko na yung ating sistema ng edukasyon. Kasi alam nyo, pagpatuloy itong ganito, pag mananatili na sa kada 10 guro, 6 ang hindi alam ang kanilang tinuturo, ay talagang tayo laging pupulutin nito sa kangkungan.
kailangan may gawin na tayo dito. Yan naman po aking punto de vista ngayong araw na to. Balik sa iyo dyan sa studio. Magandang umaga. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.